Sa mundo ng showbiz, totoo ang kasabihang fame is not forever. Ngunit may isang uri ng fame na nananatiling totoo at hindi kumukupas, ang pagiging ina. Ito ang pinatutunayan ng Pinoy Big Brother alumna na si Wendy Valdez na kamakailan lamang ay muling hinarap ang isa sa kanyang pinakamalaking kinatatakutan bilang isang ina. Alamin ang kasalukuyang buhay ni Wendy Valdez at kung paano niya patuloy na hinaharap ang mga hamon ng pagiging isang ina sa tunay na buhay. The Philippine Showbiz List presents Wendy Valdez ng Pinoy Big Brother. Nasaan na siya ngayon? Wendy's personal details. Si Wendy Valdez ay isang beauty queen, dating contestant ng Pinoy Big Brother Season 2 at isang aktres. Lumaki siya sa Navotas at nagsilbing breadwinner ng kanilang pamilya. Bago pa man siya nakilala sa telebisyon, nakagawa na siya ng ilang commercials at 2 beses ding sumubok magtrabaho sa Japan. Sa parehong pagkakataon ay hindi niya natagalan dahil sa matinding pangungulila sa pamilya. Sa hangaring mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay, sumali siya sa audition ng Pinoy Big Brother. Noong 2005, sumabak si Wendy sa Binibining Pilipinas at itinanghal bilang Binibining Pilipinas Tourism. Isa siya sa mga original na housemates na pumasok sa bahay ni Kuya sa ikalawang season ng Pinoy Big Brother, kung saan nakilala siya bilang bad girl ng bahay. Naging usap-usapan din ang kanyang relasyon sa kapwa housemate na si Bruce Cabral. Bagamat nagtapos siya bilang third placer sa kompetisyon, naging daan ito upang makatanggap siya ng maraming proyekto at kontrata, lalo na mula sa ABS-CBN. Isa sa pinakamalalaking break ni Wendy ay ang pagiging pangunahing bida bilang Margarita sa teleseryeng Margarita. Bukod dito, lumabas din siya sa mga programang Oh My G at Maalaala Mo Kaya. Noong 2007, nagtapos siya sa Far Eastern University na may kursong Bachelor of Arts in Mass Communication. Pagsapit ng 2009, pinakasalan niya si Bruce, ngunit kalaunan ay napawalang bisa rin ang kanilang kasal noong May 2012. Wendy finally found true love in Norman. Inilarawan ni Wendy bilang isang perfect proposal ang natanggap niyang wedding proposal mula sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Norman Garcia. Sa pamamagitan ng Instagram, ibinahagi ni Wendy sa kanyang mga followers ang masayang balita tungkol sa kanilang engagement na naganap noong June 2015 sa Pico de Loro, Batangas. Pagsapit ng December 8, 2015, opisyal nang nagpakasal sina Wendy at Norman sa isang private at romantic garden wedding na ginanap sa Hill Creek Gardens sa Tagaytay City. Kalaunan noong December 26, 2015, masayang ibinahagi ni Wendy na siya ay buntis. Pagsapit ng June 11, 2017, isinailang niya ang kanilang anak na lalaki na pinangalan ng Emmanuel Seth Garcia na naging panibagong biyaya at yugto sa buhay ng kanilang pamilya. Wendy revealed that her son has spinal defect. Noong 2017, hindi naging madali para kay Wendy ang pagsilang ng kanilang panganay na anak ng asawang si Norman. Habang buntis pa lamang siya, natuklasan na nilang may kondisyon ang kanilang anak na si Seth. Sa ika-4 na buwan ng pagbubuntis ni Wendy, na-diagnose si Seth na may spinal bifida. Napag-alaman din na may cyst o bukol si Seth sa ibabang bahagi ng kanyang spine. Isang araw matapos maisilang si Seth, agad siyang isinailalim sa operasyon upang matanggal ang malaking bukol sa kanyang likuran. Sa pamamagitan ng Instagram, humingi si Wendy ng panalangin para sa matagumpay na operasyon ng kanyang anak. Makalipas ang ilang oras, muling nagbahagi si Wendy ng magandang balita. Naging matagumpay ang isinagawang operasyon kay Seth. Noong 2018, nagbigay naman si Wendy ng update tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niyang pansamantalang nakapagpahinga si Seth sa pagsusuot ng kanyang hip brace. Umaasa sina Wendy at Norman na tuluyan ng hindi kakailanganin ni Seth ang brace. Para kay Wendy, ang mga pagbabagong ito ay may ituturing na malalaking tagumpay at mahahalagang milestone sa kanilang anak tungo sa mas mabuting kalagayan. Wendy called motherhood God's gift. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag sina Wendy at ang kanyang partner na si Norman sa pag-aalaga sa kanilang anak na si Seth. Noong 2018, naisama nila si Seth sa South Korea trip kung saan kahit nagkasakit sa simula, ay naging masaya rin ang bakasyon. Taong 2019 naman, 2 beses silang nag-Europe nang hindi na isama si Seth dahil sa kanyang kondisyon. Kalaunan nagkaroon ng bagong pag-asa ng matuklasan ng mga espesyalista na ligaments at muscles, not hip bones, ang pangunahing issue.
Sumailalim si Seth sa hip therapy at gumamit ng leg brace na nagbigay daan upang makatayo siya sa unang pagkakataon. Bagay na labis na ikinaemosyonal ni Wendy. Para kay Wendy, ang pagiging ina ay isang espiritual na journey, isang hamon na nagturo sa kanya ng katatagan, pagpapakumbaba, at pagpapahalaga sa bawat maliit na tagumpay habang lalo siyang inilalapit sa Diyos. Wendy urged better PWD-friendly spaces in the Philippines. Noong April 2024, naging viral sa Facebook ang isang makabuluhang pahayag ni Wendy na tumatalakay sa kakulangan ng PWD-friendly facilities sa Pilipinas at sa mga hamon na kinakaharap ng mga persons with disabilities at mga magulang na may kasamang maliliit na bata sa pampublikong lugar. Bilang isang ina, may personal na pinaghuhugutan si Wendy dahil ang panganay niyang si Seth ay may kondisyon na spina bifida na gumagamit ng wheelchair para makagalaw. Kasama rin niya sa mga lakad ang kanyang bunsong anak na si Judah na naka-stroller. Sa kanyang karanasan sa isang mall, napansin niya ang pagkakataong may ilang taong hindi inuuna ang mga PWD, seniors, buntis at may dalang stroller sa paggamit ng elevator, kahit ito ang nararapat na prioridad. Dito ay binahagi ni Wendy ang kanyang matinding saloobin kung saan ipinaalala niya na ang mga elevator ay para sa mga PWD, seniors, buntis, babies, at mga gumagamit ng stroller o grocery cart. Hindi para sa mga kayang gumamit ng hagdan o escalator, ngunit pinipiling mag-elevator dahil sa kaginhawaan. Giit niya, mahalagang pairalin ang konsiderasyon at malasakit sa kapwa, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng tulong. Sa kanyang post, hindi rin naiwasan ni Wendy na ilabas ang frustration sa ilang sitwasyon kung saan tila mas pinipili ng iba ang sariling kaginhawaan kaysa sa pagbibigay daan sa mas nangangailangan. Para sa kanya, nakakalungkot na sa isang bansang tulad ng Pilipinas, marami pa ring lugar ang hindi ganap na PWD-friendly. Dahilan kung bakit mas nahihirapan ang mga apektadong individual na makagalaw ng maayos sa publiko. Ipinaalala rin niya ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa biyayang ibinigay sa atin, lalo na sa mga taong may kakayahang maglakad at gumalaw ng walang hirap. Ayon sa kanya, malaking bagay ang simpleng pagbigay daan sa upuan o elevator para sa mas nangangailangan at ito ay nagpapakita ng malasakit at paggalang sa kapwa. Binigyang diin din ni Wendy ang kahalagahan ng tamang asal at values sa lipunan, lalo na sa paghubog sa kabataan. Para sa kanya, hindi sapat ang puro self-expression lamang sa social media. Mahalaga rin ang pagtuturo sa tunay na pagmamahal sa kapwa at pagiging responsable bilang mamamayan. Wendy expressed gratitude for her son's successful major operation. Sa kasalukuyan, hindi na aktibo sa showbiz si Wendy dahil mas pinili niyang ituon ang kanyang oras at atensyon sa kanyang pamilya, lalo na sa pag-aalaga sa kanyang anak na may karamdaman. Isang matinding pagsubok para sa kahit sinong magulang ang makita ang sariling anak na nahihirapan. At ito ang muling hinarap ni Wendy nang sumailalim sa isang major operation ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Seth na may kondisyon na spina bifida. Bagamat naging matagumpay ang operasyon, inamin ni Wendy na ang panahon ng recovery ang isa sa pinakamabigat at pinakamasakit na emosyonal na karanasan nila bilang mag-ina. Sa isang taus-pusong Instagram post noong May 15, 2026, ibinahagi ni Wendy ang isang nakapanlulumong sandali kung saan naantig siya nang marinig ang matinding pangamba ng kanyang anak tungkol sa kanyang pagaling. Ayon sa kanya, labis siyang naapektuhan sa mga salitang iyon, ngunit pinili niyang magpakatatag sa harap ni Seth. Ibinahagi rin niya na nakaranas ang kanyang anak ng matinding pagkahilo at paulit-ulit na pagsusuka kahit walang laman ang tiyan. Naging mahina rin ito, nanlalamig at hirap makatulog dahil sa labis na hilo. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy siyang inalo ni Wendy, hinaplos ang buhok at walang sawang nagdasal para sa paggaling ng kanyang anak. Ayon pa sa kanya, buong magdamag siyang kumapit sa panalangin at sa pananampalataya, humihingi ng gabay at lakas sa Diyos para sa kanilang pinagdadaanan. Kalaunan, napansin niyang huminto ang pagsusuka at pagkahilo ni Seth at unti-unti itong bumalik sa sigla at pagiging mas masaya. Sa pagbuti ng kalagayan ni Seth, muling nagkaroon ng liwanag ang kanilang araw-araw na buhay. Nakakapaglaro na siya, nakikinig ng mga kwento, kumakanta ng mga worship songs, at unti-unting nakakabawi sa kanyang lakas habang patuloy na nagpapagaling.
Sa kanyang huling post, buong pasasalamat na inialay ni Wendy ang papuri sa Diyos para sa gabay at pagdinig sa kanilang mga panalangin. Ibinahagi rin niya ang 3 Bible verses na nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Para kay Wendy, ang pagiging isang ina ay isang patuloy na journey ng pananampalataya, pag-asa at walang sawang pagmamahal. Isang pribilehiyong lalo pang nagpapatibay sa kanya sa bawat hamon ng kanilang hinaharap. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!